Hey guys, for this video mag-unboxing po tayo ng pinakabagong tablet ni Tecno. Ito rin ang pinakaunang tablet ni Tecno na lumabas ngayong taon. Ito guys ang MegaPad 11. Meron po siyang 8256 na version. Sa pagkakala po guys, merong 10.5 na SRP to or 10,000 yung kanyang SRP. Sa may 8256 na version. At meron din po siyang 128 gig na version. Ang pagkakala ko guys is parang meron siyang 9.5 na SRP or 9,000 siya guys. Hindi pa ako sure guys kung magiging magkano ang SRP na to. Pero isa lang ang sigurado ako dito guys. Nabili ko po ang tablet na to ng 8.1 lang dito sa may 8256 na version. At di lang ako sigurado guys kung ito talagang retail box ng MegaPad 11. Dahil mukhang meron po siyang pre-case dito na included at medyo mabigat nga po siya. At mukhang dalawang package nga siya guys. Sa unang box niya baka ito yung case na kasama at ito yung mismong tablet natin. Buksan lang natin to guys, isang mabilis na unboxing lang. Para makita natin kung sulit ba ang tablet na to. Ang pinakaunang tablet ni Tecno ngayon. Baka sakali naghahanap po tayo ng murang tablet na merong kahit pa paano magandang specs. Ang hindi ko lang sure dito guys kung meron bang SIM slot ang tablet na to. Pero malaki chance guys may SIM slot to. Dahil yung Infinix sa tablet guys is meron po siyang SIM slot. Pero mukhang masosyal ito, itong MegaPad 11 ni Tecno. Ito na guys, tanggal ko na po siya dito sa pinaka-sleeve niya. At mukhang, I think meron talaga itong kasamang case na kasama pagka binili natin. Dahil itong mismong tablet po natin guys, wala na po siyang sealed. Itong mismong box ng tablet natin. At itong case na kasama niya, mukhang meron din siyang, hindi ko lang sure guys kung meron itong kasamang na tempered glass dito. Pero tingnan natin guys kung meron siyang kasama. Pero itong kulay black yung pinili ko dahil medyo masosyal siya compared dito sa may kulay green na parang siyang pambata. Buksan lang natin itong case na kasama. Tingnan lang natin siya saglit. Mukhang magandang presentation dito guys ni Tecno compare kay Infinix. Kung di ako nagkakamali guys yung tablet ni Infinix na hindi ko lang sure guys kung anong pangalan ng tablet ni Infinix. Pero nireview natin yon. Wala po yung kasamang case na ganito kung di ako nagkakamali. Pero itong si Tecno guys, mukhang napakaganda ng case na kasama niya rito. Napaka-premium din po niya at mukhang okay naman yung case na to guys. Mukhang hindi rin siya ganun na pipitsugin. Ito guys yung mismong tablet natin. Buksan na po natin. Yan guys, meron po siyang 11 inches na display at meron po siyang 9/3 sa refresh rate at Full HD Plus na screen. At meron siyang Tecno AI, Tecno Ecosystem, Helio G99 guys yung kanyang processor. At meron po siyang 8,000 mAh battery. Tingnan natin guys, taga lang, buksan lang natin ulit. Meron din po siyang kasamang charger guys, ito. Mukhang medyo maliit lang yung charger na kasama niya. At parang, yun guys, naka 8 numas lang po siya na charger dito. Siyempre naka Type-C din po yan. Yan lang po yung kasama niya sa may package. Dito sa may mismong box natin. Ito guys yung mismong tablet natin. Buksan lang natin saglit. Ito na guys yung design ng Tecno MegaPad 11. I think para sa may pagkakabili ko dito na 8,000 lang. I mean 8,100. I think okay naman ang tablet na to dahil kadalasan sa mga tablet na mga lumalabas ngayon guys is wala po silang mga... Ito guys, pakita ko sa inyo. Ito talaga ang mga nagustuhan ko sa mga tablet nila Infinix sa kanila Tecno. Yan. Meron po siyang SD card dito, saka meron po siyang SIM card slot. Kaya I think napaka-okay na yan kung mahilig po tayo manood ng mga movie, kung mahilig tayo bumiyahe guys at kailangan natin ng tablet. I think okay na okay ang tablet na to. Dahil meron nga po tayong SIM slot agad dito. Compare sa mga maraming tablet na mga lumalabas ngayon guys. Madalang po mga SIM card slot sa mga tablet ngayon. Ito guys yung kanyang display, meron nga po siyang 9/3 sa refresh rate dito at meron siyang 11 inches na display. At katulad guys ng tablet ni Infinix, itong OS po na nakalagay dito sa may MegaPad 11 is hindi po siya naka iOS. Almost naka-stock Android po siya. Compare sa mga UI nila na Tecno sa kanila Infinix na medyo bloated guys, ng medyo maraming application. Pero nga dito is okay naman siya. Mabilis naman gamitin yung ganitong klase ng UI para sa akin. I think mas preferred ko pa yung ganitong tablet. I mean yung ganitong UI. Compare sa mga UI nila Infinix sa kanila Tecno. Sa may processor niya guys, expected naman na to. Itong Helio G99 ng processor. Okay naman na ang ganitong klase ng processor guys kung sakaling mahilig lang tayo mag-Mobile Legends or mag-social media or manood ng mga movie. I think okay naman ang performance na yan.
Hindi na po tayo mabibitin dyan. At testingin lang pala natin saglit yung case na kasama niya rito kung bagay ba siya. Dahil mukhang nagustuhan ko guys yung ganitong klase ng case si Tecno. Medyo masosyal po siya. Yan. At protektado rin guys yung mga gilid niya. Ito lang po yung naka-expose sa kanya. Itong itaas niya sa kayong ilalim. At ito nga po palang mga speaker niya guys, meron po siyang quad speaker. Ibig sabihin naka-apat na speaker po yan. Hindi lang po siya basta naka-dual speaker lang. Rating okay na rin yung tablet na to sa mga mahihilig na manood ng movie at Mobile Legends lang sa ganitong klase ng device. Yan guys. Automatic na nga rin po pala siya. Pagka po sinarado natin itong cover niya, mamamatay po yung tablet natin. At pagka binuksan po natin guys yung ating cover, is bubukas po yung tablet natin. At syempre guys, expected na to sa ganitong klase ng kamurang tablet kasi wala po siyang fingerprint scanner dito. Kaya, I think hindi naman na yan issue. Kaya para sa akin guys, kung naghahanap po tayo ng tablet sa may ganitong presyo, I think maganda i-consider din guys ang MegaPad 11. Dahil meron nga po siyang case na kasama rito. Yan guys, oh. Saka itong case niya guys is naka po yan. Yan, nagaganyan po siya. Kung sakali man po meron din tayong keyboard na rito, Bluetooth keyboard. Pwede din natin po i-connect sa may tablet na to. Kaya, saka perfect din guys yung ganitong case niya. Dahil nga po yung front selfie camera natin is nandito po siya sa may gitna. Naka-landscape po siya guys. Hindi po siya naka-portrait mode. Kaya okay na okay din yung tablet na itong gamitin na nakaganito po siya. Nung nasa desk lang. At kung mahilig nga po tayo manood, I think okay naman yung ganitong klase ng tablet. And yun lang muna guys yung mabilis na unboxing ko dito sa may tablet ni Tecno na MegaPad 11. I think okay naman to sa mga naghahanap nga ng tablet na merong SIM card slot. Tapos merong decent na performance kahit pa paano. Saka naka-cloud speaker na rin. And yun lang guys. Thanks for watching.